Pagkakaila na ang ating mata ang pinakasensitibong bahagi ng ating katawan at talaga namang kamangha-mangha ang pagkakalikha nito. Sa pamamagitan ng ating mga mata ay nakikita natin ang mundo sa kabuuan. Ito rin ang responsable sa pagdadala ng mensahe sa ating utak sa pamamagitan ng nakikita nito, kaya naman higit na dumidepende tayo sa ating mata kumpara sa iba pa nating pandama. Ngunit paano kaya mabuhay kung ang iyong paningin ang magkadiferensya? Siya si Philip Phoenix Ilade, 14 na taong gulang at kasalukuyang nasa first year high school. Mabait at matalino siya sa klase. Katunayan nga ay second honor siya nang magtapos sa elementarya. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya kailanman ito ibinilang na hadlang dahil nagagawa pa rin niya ang mga gawaing bahay at ang makapag-aral gaya ng pangkaraniwang bata. Mula nursery, hindi ko naranasan sa kanya yung papasok siya sa school na sinusuotan ng medyas. Yung edad niyang yun, kaya niya magmedyas at magsapatos sa sarili niya. Kailangan lang prepare yung sinusuot. Hindi siya nagpaalaga. Lumaki siya na gusto niya kung ano yung nagagawa ng mga ate niya, kaya niya rin gawin sa sarili niya. Ilang araw matapos isilang noon si Philip, ay may napansing kakaiba sa mata ng sanggol ang kanyang tiyahin habang sila ay nagpapaaraw. 2 weeks old siya na nilalabas siya ng ate ko. Unang nakakita ng katarata ng ate ko, meron siyang 2 spot sa magkaparehong mata ng baby siya. Tapos after nung mga panahon na yun, kinakailangan namin kumonsulta na kung ano ba ibig sabihin. Kasi parang napapansin nga namin na hindi siya nakaka-focus sa kahit na anong tinitignan niya. Napaka-slow ng development. Nung nagpa-check up kami, doon namin nalaman yung congenital cataract niya. So, isang malaking pagsubok sa aming mag-asawa yun. Actually, hindi lang sa aming mag-asawa dahil unang-unang nade-depress pamilya ko. Siya pala ay mayroong congenital cataract at naoperahan din ito noong siya ay 7 taong gulang pa lamang upang maiwasan ang tuluyang pagkabulag. Ngunit nang matapos ang isinagawang operasyon ay ganito na ang kanyang naging kalagayan. Nagkaroon naman siya ng uncontrollable movement of the eyeball. Philip ay bunso sa 3 magkakapatid, kaya naman suporta at pagmamahal din ang kanilang pabaon sa kanya araw-araw. Onyx, alam ko mabait ka talaga na kahit ganyan kahit may kapansanan ka, hindi ka pa rin sinusuko, nag-aaral ka pa rin mabuti. Ayun, pagpatuloy mo lang yon kasi alam ko lahat tayo may mararating sa buhay. Sana yung lahat ng pangarap mo, alam ko hindi ka nangangarap para sa sarili mo lang, para sa ating lahat, para rin sa mga tao at pamilya natin na lagi na lang sumusuporta sa atin. At kagaya ng ibang kabataan, patuloy ang pagiging determinado ni Philip. Ginawa niya ang mabuhay gaya ng normal na bata. Ipinakita niya na kung ano ang kayang gawin ng iba ay kaya rin niya. Bagay na hinangaan ng kanyang mga guro. Si Philip po as a student, masipag naman po siya, tsaka matalinong bata. Tsaka hindi po siya pala absent sa klase. Nakakapag-participate naman siya when it comes to recitation. Pero pag sa mga bata-bata, nahihirapan kasi nga po yung pagbabasa niya, kagaya po yung nakita natin kanina. Sobrang lapit na sa mata niya yung pagbabasa niya. So, doon talaga siya nagkakaroon ng difficulty. Philip, kahit anong disability meron ka, no, na-prove mo pa rin nung grade 6 ka, you are second to the class, na-prove mo yon. So sana ituloy mo lang, no? Kahit anong mangyari, God bless and more power. Sa paaralang ito ay pinaramdam ng lahat, lalo na ng kanyang mga kaklase na siya ay hindi iba sa kanila. Minsan po kung tuwing nagtatanong po sa akin kung ano po yung nakasulat sa may blackboard. Sabi ko naman po, tapos minsan po, tuwing nahuhuli na po siya sa pagsusulat, tinutulungan ko na rin po siya magsulat. Kaya naman ang ipinakitang tatag ng loob at mga pangarap ay ang nagsilbing inspirasyon sa amin upang kahit sa maliit na paraan ay lalo pang palinawin ang kanyang pag-asa. Sinamahan ng grupo ang mag-ina sa kanyang eye check-up. Basically, it's the best image we can do. What we see from the retina, remember, no? The most important thing is if the retina is very good. The retina is very healthy. What we notice is what?
This one is more oval than this one. When you have that thing, that only tells us that this eye is weaker. Yes. The more oval the eye, the more nearsighted the patient is. Okay? So, it doesn't mean it's really bad. But between the two, this has a higher grade than this one. Yun lang ang ibig sabihin nito. But, if you look at it, the route of the blood vessels, the nerve, everything is complete. It's totally different when we say, or when we find that there's some incomplete parts. Right there, we stop discussion already. It is complete. Si Philip ay larawan ng isang taong puno ng pag-asa, kaya hindi mo siya kakikitaan ng kalungkutan sa kabila ng kanyang kalagayan. Kung negative positive ang maging resulta po. Ayos lang po sa akin yun kasi kahit pa paano po nakakita ako at nakakapag-aral pa rin po. Sa pamilya ko, sana lagi tayo maging masaya at maging matibay sa lahat ng problema ang kinakaharap natin. At sana suportahan natin ang bawat isa palagi. Gusto ko lang malaman nila na mahal na mahal ko sila palagi. Ganyan naman ang mga tao sa paligid mo na nakasuporta talaga 100% sa'yo, di ba? Nakaka-touch siya, no? Correct. At kaya mong magpatuloy eh. Correct. At saka nakakatuwa yung yung attitude ni Philip. Kasi yung ibang bata kapag parang may disorder sila dun sa kanilang paningin o ibang senses, parang nawawala ng pag-asa. Pero siya, very positive yung kanyang outlook. I-discuss lang ng konti natin yung congenital cataract. Kasi hindi na nalalaman ng iba at early stage, dapat na screen na yung bata kapag may ganitong condition. Kaya may mga newborn screening na tinatawag. Oo, napaka-importante niyan. Kasi at an early stage, pwedeng solusyonan kung ano yung problema. Correct. Sabi ng mga doktor, mas madali daw malaman pag healthy ang eye kesa yung may diferensya talaga. Mas madali mo makikita yung mga indications na healthy ang mata ng isang bata. Okay. Pero, yun nga, kasi napaka-importante po nung ating lens. Correct. So, kapag may diferensya yung lens natin, talagang mahihirapan na yung... Itong cataract weng, di ba, medyo cloudy yung lens na yun. May pwedeng isa lang doon. Tapos eventually, naaayos naman siya, kailangan tanggalin yung lens na yun. Ang mangyayari sa'yo, hopelessly farsighted ka na. And then how do you correct that? Kaya may nagsusuot ng corrective glasses o nagsusuot ng mga contact lenses o kaya yung implant na lenses, di ba? Kasi pag baby tayo, di ba hindi naman agad nakakakita yung bata. Correct. So, may certain colors may lang yan. tinatawag tayo na pupillary membrane. Yun ang tawag doon. Yung parang clouds dun sa mata, sa paligid ng bata. Yes. So, habang lumalaki tayo, dapat nagiging clear yun eh. Kaya magiging malinaw yung paningin natin. Alam ko kasi ganun yung case ko eh. Okay. Yun, yung pupillary membrane hindi nawala. So, ako nag-develop ako ng partial cataract. So, my right lens is artificial. Artificial. Pero implant yan. Implant. Tapos yung right hindi ko pa siya napakorek kasi hindi naman siya ganun katindi. Parang kay Philip, yung isang eye lang yung medyo apektado. Kaya kailangan niya magbasa ng malaki kasi farsighted farsighted na. Yun ang magiging epekto. Pero ang nakakatuwa dito kay Philip, may mga recommendation kasi hindi agad-agad na makukorek yung lens niya, di ba? Which is? Ang recommendation po ng mga doctor is for Philip to wear an eyeglasses for 1 month, ha? After that, babalik si Philip for another checkup. And gusto nating pasalamatan ang kanyang mga doktor, Weng, na talaga naman nakapagbigay ng bagong pag-asa para kay Philip. Thank you so much to Dr. Rory Go, Miss Jocelyn Go, sa lahat po ng tumulong kay Philip to give hope to a kid who has never lost hope. Maraming salamat po. Siyempre, ang aming mensahe para sa iyo, Philip, mula sa amin, naka-homepage mo na ikaw ay
we admire yung kanyang katapangan, yung kanyang positibong pananaw sa buhay. Kasi sa buhay ng tao, maraming mga bagay na pwedeng magpabagsak sa'yo. Mga negatibong nandyan sa paligid mo lamang. Pero ang maganda sa kanya, ang kanyang paningin, ang kanyang konsentrasyon nakatuon dun sa mga bagay na magaganda. Because you have to count your blessings and remember there is always hope. Ano man ang nangyayari sa'yo, may pag-asa at may chance ang mabago at mapaganda pa ang kalagayan ng iyong buhay. Yan, at ang nakakatuwa ay yung mga tao sa paligid mo hindi nawawala, nakasuporta sa'yo. Kaya isa yun dun sa magpapalakas. So, Philip, we're looking forward na makorek kung ano man yung kakulangan o sabihin natin, diferensya dyan sa iyong mata. And we hope makasama ka namin live dito sa studio ng Homepage. Correct. At hindi niya dapat payagan na i-limit siya noon, di ba? Nung problemang iyon para magtagumpay siya sa buhay. Kaya nga nag-i-excel siya sa school. Bisitahin mo kami dito sa Homepage kasama ng yung bagong lens, di ba? I assume papalitan na yan, implant probably, para siya ay makakita na ng mas maayos. At pag mas maayos na ang paningin po ni Philip ay makakasama natin siya dito. Anyway, at magaganda ang makikita mo dito sa Homepage. Mas malinaw niya makikita magaganda ang mga tanawin. Ayan nga, Ito. Mga ka-Homepage, wag pong maglilipat ng inyong mga channel dahil marami pa kayong dapat na abangan sa pagbabalik po ng programang nagpapasigla ng inyong umaga. Ang Homepage.